Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Madalas na may isang tao ang palaging sumasalo ng responsibilidad ng pamilya, lalo na sa kultura nating mga Pilipino. Hindi maiwasan ang panganay, ang nagiging breadwinner sa oras na maging sakitin ang kanilang mga magulang. Pero hanggang kailan nga ba dapat saluhin ng isang panganay ang responsibilidad na para sa buong pamilya? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lily, 61 years old na lola at avid listener ng inyong YouTube channel bilang isang senior citizen na palaging nasa bahay na lang. Isa itong pakikinig sa inyong channel sa paborito kong libangan talaga. Ang ibabahagi kong kwento ng buhay ko ay noong nasa kalahati pa lamang ng edad ko nangyari. Isa akong breadwinner sa aming pamilya. Kahit nasa 30s na ako, ay nakatira pa rin ako sa bahay ng mga magulang ko. Kasama ang 4 na kapatid ko at ang 2 sa kanila ay may asawa at anak na. Pilit kong kinakaya lahat noon. Kahit ang totoo ay nabibigatan na ako sa responsibilidad na nasa balikat ko. Hanggang sa nalaman ko na yung bunso kong kapatid na pinag-aaral ko sa college ay buntis. At hindi rin planong panagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Kagaya ng nangyari sa 2 ko pang kapatid. Grabe talagang iyak at ang bigat sa dibdib na naramdaman ko noon dahil parang biglang nabaliwala ang lahat ng paghihirap ko para sa kanila. Alam mo yung pilit kong ginagapang ang pag-aaral nila. Pero ayun sila at puro sarili lamang ang iniisip nila. Kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko at umalis muna ako sa bahay para magbakasyon na mag-isa. Pumunta ako sa isang probinsya at nag-check-in sa isang beach resort para makapagbakasyon na malayo sa pamilya at stress. Naiiyak pa nga ako nung una kasi naramdaman ko yung bigat na dinadala ko noon. Naisip ko na hindi talaga madali ang maging breadwinner pero wala naman akong ibang pagpipilian dahil mahal ko ang pamilya ko. Pero kahit gaano ko sila kamahal, may oras din talaga na mapapagod ako nang dahil sa kanila. Nakatingin lamang ako sa sunod-sunod na hampas ng alon sa may dalampasigan. Kasalukuyan akong nakaupo sa buhanginan habang nakayakap sa mga tuhod ko. Ang lamig ng hangin na humahampas sa balat ko. Pakiramdam ko ay pinakakalma nito. Ang samot-saring isipin na umuuko pa sa akin habang nakatanaw ako sa gitna ng karagatan. Hindi ko maiwasang maisip kung gaano kasarap ang makalaya sa lahat ng responsibilidad. Tipo bang hindi mo kailangang gumising ng maaga para lamang kalingain ang toxic working environment mo at tipong hindi mo kailangang alamin ang rason ng existence mo dito sa mundo kung para saan ka ba talaga. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at dahan-dahang naglakad papalapit sa tubig habang ninanamnam ang hampas ng hangin sa akin na siya ring nagpalipad sa may kahabaan kong tuwid na buhok. Nagsitaasan ang balahibo ko nang makaramdam ako ng lamig ng tubig sa aking balat. Nakakalbo. Ramdam ko rin ang panunot nito sa loob ng mga kalamnan ko nang mailublob ko na ang kalahati ng katawan ko ay pumikit ako at makailang beses na nagbuntong hininga ng dahan-dahan para namnamin ang lamig ng tubig at sariwang simoy ng hangin. Saktong ilulubog ko na sana ang buong katawan ko sa tubig nang bigla na lamang
May humila sa akin paangat at bigla kong binuhat na tila bagong kasal. "What the hell, miss?" Nagulat ako sa lakas ng pagsigaw niya na may halong galit at pag-aalala. Hindi ko naiwasan ang pagkunot ng noo ko sa kanya. Dahil para kaming piyeta ngayon sa paraan ng pagkakabuhat niya sa akin. Sa dami ng kasalanan ko ay hindi na nga ako sure kung aakyat ako sa langit. Ang maging si Jesus pa kaya? Ha? Anas ko. Dahil hindi ko gets ang pinanggagalingan ng stress niya sa akin. Whatever your problems are, ending your life will never be the solution. Life is beautiful to be wasted like this. At galit na galit pa nga siya habang umi-Ingles. So iniisip niyang magpapakatsyug-tsyug ako. Ha? Natitigan ko ang lalaking nanenermon sa akin ngayon habang ako ay nasa mga bisig niya. May itsura siya na hindi may pagkakaila na kaiinaman kumpara sa iba. Meron din siyang matipunong pangangatawan para mabuhat ang isang gaya ko na may kabigatan ng timbang. "Bitawan mo ko!" Iritadong wika ko. Saka ko bahagyang inayos ang sarili. "And then what? Itutuloy mo ang balak mo?" May iritado niyang sagot sa akin. "Sir, by all means, sa ganda kong to, wala akong balak magpatugtog. At sayangin ang lahi ko, no?" Sigaw ko. At para siyang nabuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga sinabi ko. "What? You didn't plan to kill yourself? At bakit ko naman gagawin yon? But I saw you walking as if you were so lost." "Ay, sige. Ipilit mo pa." Tuluyan na akong kumawala sa mga bisig niya at sinamaan siya ng tingin. "Kahit pogi ka, hindi muna ngayon. Bad trip na bad trip ako. Gusto ko lang namang magmuni-muni. Pinagkamalan mo pa akong magpapakamatay." Naglakad ako pabalik sa dalampasigan na may halong pagdadabog at naramdaman ko yung lalaki na sumunod sa akin. "Look, miss, I'm sorry. Okay? I wasn't aware." "Paano kasi? Assuming ka?" Singhal ko sa kanya. Matapos ko siyang lingunin at bigla na lamang siyang umiti sa akin at yung singkit niyang mga mata ay lalo pang mas naningkit. "Ngiti-ngiti mo diyan!" Una ko pa. At sabay ko pa siyang sinamaan ng tingin. "You look so cute." Wow! I was caught off guard. Sa bilis ng transisyon niya ay muntik na akong mapakanta ng "Maybe we got lost in translation." Nangaasar ka ba? Pagkatapos mong sirain ang pagmumuni-muni ko, biglang sasabihin mo na cute ako? Pinaglolo ko mo ba talaga ako, Papa Dudut? Imbes na sagutin ako, ay yumuko siya ng kaunti at pinagtabi ang mga mukha namin na may kaunting distansya. "Know me what I said. Ang cute mo," bulong niya sa pagitan ng mga mukha namin. At naramdaman ko pa ang pag-iinit ng pisngi ko sa ginawa niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti ng palihim. Kaya't napalingon ako sa ibang direksyon para lamang maitago ko ang kilig ko. "Kainis! Patawarin sana ako. Marupok ako sa mga gwapo. Hindi ako magpapaplastik. Legit kasi na kung pangit ang isang tao, malamang sa'yo ay bad trip pa rin ako. Pogi kasi. Kaya medyo nakakalamang-lamang." "Hey! Lumubay ka nga. Itsura kang playboy na maraming jowa. Kahit saan ka pa mapunta at laging may iniiwang babaeng luhaan." Singhal kong muli. Saka ko na sana siya iiwan para bumalik sa kwarto ko na nirentahan ko dito sa resort nang bigla siyang magsalita. "Wait, can I get your name?" Mawawalan ako ng pangalan kapag kinuha mo. Pagsusungit ko pa. Pero legit na may kilig na talaga sa dibdib ko kasi ang weird ng kagwapuhan niya. Kung babalikan ko ang ala-ala ko, ay para siyang Korean actor sa kasalukuyan. Hindi ako mabilis na ma-attract sa mga tao, lalo na sa unang kita. Pero iba yata ang isang ito. Unang kagat
tinapay lahat. I mean, unang kita ay may kagat na. Sa 28 years na pamamalagi ko dito sa mundo. Ang una, nakakadiri na para akong 17 years old kung kiligin dito. My God! So, you're a guest here? Imposible naman na ako ang may-ari nito. Hindi ba, Lord? Bakit po ba ganito akong kiligin? Nagsusungit ako. My God! He laughed. Diyos ko, pati tawa niya ang pogi at ang sexy. Yes, ako ang may-ari. Not unless you marry me. Hoy! Bigla akong namula sa mga sinabi niya na may halong taranta. Hindi ko na nga alam kung kinikilig ba ako sa sinabi niya o nanginginig na lamang talaga ang basang katawan ko sa hampas ng malamig na hangin. Pinagsasasabi mo, wait for me here, aniya sa akin. At bigla na lamang siyang sumibat ng alis. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan ko siyang hintayin. Pero hinintay ko pa rin siya. Mga ilang minuto lang naman ay nakabalik na siya. Meron siyang dalang malaking tuwalya na agad niyang inabot sa akin. Dry yourself first. Baka magkasakit ka, wika niya. And drink this, dagdag niya. At saka ako inabutan ng tasa na may lamang mainit na tsokolate. Ganito ka ba ka-care sa lahat ng mga guest mo? Tanong ko. At saka ako naupo sa may malapit na bench. Sumunod naman siya at naupo sa tabi ko. Isinandal niya ang mga siko niya sa mga tuhod niya at tinuon ang mga mata niya sa dagat. Nope, ngayon lang, sagot naman niya na parang hindi ko kayang paniwalaan. Sus, itsura mong yan, hindi siguro. Buwelta ko at saka ako marahang humigop sa tasa. Bakit? Ano bang itsura kong meron ako? Tanong niya. At muntik akong masamid sa tanong na yon. Nilingon ko siya at nakita kong nakalingon na din siya sa akin. O baka mas tamang sabihin na nakatitig siya sa akin. Hindi ka ba aware na pogi ka? Kunot noong tanong ko sa kanya. An. At saka sunod-sunod na tumango. Aware naman ako. Tapos tatanong-tanong ka pa? Singhal ko. At muling itinuon ang mga mata ko sa alon sa dagat. This was the weirdest encounter with a stranger that I ever had. This was just too unimaginable. Seryoso ka ba na sa'yo itong resort? Basag ko sa katahimikan. Napansamantalang namayani sa pagitan namin. Tumango siyang muli bilang pagtugon sa tanong ko. I'm sorry for what I did. It wasn't my intention to ruin your vacation. I just really thought that you were really going to take your life. Paliwanag pa niya sa akin. Siguro tinititigan mo ko kanina pa, ano? Hindi mo naman maiisip na gagawin ko yon kung hindi mo ako tinititigan. Habang nagsesenti ako, pangasar ko lamang sa kanya at saka ko siya muling nilingon para lamang mahuli na nakatitig na naman siya sa akin. I would be lying if I say no, sagot niya. At parang na-awkward akong bigla sa isinagot niya. Kaya't walang pasubali akong humigop sa hawak kong tasa para lamang bigla akong masamid sa sobrang init. Why do I feel like you're uncomfortable having me around? Biglaan niyang turan. Kaya't bahagyang napaseryoso ang mukha ko. Hindi ako kaagad nakapagsalita sa sinabi niya kasi hindi ko rin alam. Tapos ay napaso pa ang dila ko. Kakikilala lang namin at ang weird pa ng way kung paano kami nagkakilala. Idagdag pa na hindi ko alam kung anong pangalan niya. Let's clarify things once and for all, sabi ko. At saka ako humarap sa kanya ng mas maayos. Sa'yo talaga ang resort na to? Hindi mo ako pinaglolo ko lang? Yeah, this resort was named after me. At napakunot ako. Kasi hindi ko maalala ang pangalan ng resort. Me and my memory gap. Diyos ko, bakit mo sinabing tinititigan mo ako kanina? I was looking at you and I saw you hugging your niece.
as if you were asking for comfort. I was just too impulsive that I acted that way. I don't usually meddle with other people's business. It's just that you look like a lost soul asking for a savior. I swear to the good Lord in heaven that I have no bad intentions towards you. I only wanted to save you. Kaso maling akala naman pala yon. I'm sorry. Ramdam ko naman ang sinseridad sa itinuran niya sa akin. Papa Dudut, apology accepted. Naiintindihan naman kita. Kasi mabigat din talaga ang nararamdaman ko. Pero hindi naman ako aabot sa punto na magpapakamatay ako. Kasi paano na lang yung mga kapatid ko? Kanino sila hihingi ng pera? Nakita kong natawa siya sa sinabi ko. At talagang hindi nakita ang itim ng mga mata niya sa sobrang paniningin sa pagtawa niya. Naku, yung mga ganyang tawa na yan, parang pa-in love ka na sa akin oh. Biro ko sa kanya. At saka ako tumawa. Can I? Uy, grabe ka namang makaakala. Hindi ko nga alam kung masama ka bang tao o ano. Tapos, hindi mo rin alam kung masama akong tao. Baka mamaya, umaarte lang ako para mapansin mo kanina. Tapos nagsucceed ako. Hindi ba? Tapos pipikutin pala talaga kita. Hindi ko natapos ang sinasabi ko dahil tumawa na naman siya. And this time, mas ramdam ko ang saya niya sa pagtawa. I don't think you are a bad person, but you really are cute. You speak your mind and that's what made me interested in you. Hindi kasi lahat ng babae kayang maging vocal sa mga bagay na iniisip nila. Nagpunta ako dito sa resort na to para makapagmuni-muni tapos ang ending. May in love pa yata ako, Papa Dudut. Ilang taong ka na? Tanong ko out of nowhere. Getting to know na. Tumingin muna siya sa akin bago sumagot. 31. 31 ka na? Wala ka bang asawa? Anak? Apo? Imbes na sumagot agad, ay natawa na naman siya sa mga pinagsasasabi ko. Malapit ko nang isipin na mukha akong clown sa paningin niya. I am single and believe it or not, I only had one ex-girlfriend at this age of mine. Ilang taong kayo? Pas? Kapag 3 years, pang-aasar ko. 5 years, laa. Mas lalong putol ko sa kanya. Hindi ka pa nakaka-move on doon? I already did. It's been 6 years since we separated. May asawa at anak na rin siya. Sagot niya sa akin nang nakangiti. Seryoso ka ba? Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Usisa ko. Nakala mo talaga, jojowain ko siya? Ganun yata talaga, kahit gaano kayo katagal. If you are meant for someone else, fate will make its way to tear you apart. Sagot niya nang nakangiti. Gusto mo bang i-badmouth ko yung ex mo? Maybe that would make you feel better? He laughed at what I said before he shook his head. I already accepted the fact that she was just meant to be a chapter in my life. Malay mo naman, ako ang climax at end ng story mo. Pagpapagaan ko sa atmosphere sa pagitan namin. Kasi papunta na kami sa seryosohan. Ikaw, may boyfriend ka ba? Kung ako may jowa, hindi siguro ako mag-isa ngayon dito. Sagot ko na sinundan ko pa ng tawa. Lagi kasi akong biktima ng pinapakilig. Pero hindi naman pinupursue. Kung hindi naman ay pinakikilig. Tapos, No? Really? Oo. Lagi akong nakaka-encounter ng mga kagaya mo na magaling lang sa pagpapakilig pero hindi marunong tumindig. Sagot ko. At dinagdagan ko pa ng tawa. Napangiti siya sa mga sinabi ko. Ang weird talaga. Kasi hindi siya yung tipikal na lalaki na may bit-bit na hangin. Siya yung tipong mukha niya talaga ang magsasalita para sa kanya.
Idagdag pa na grabe ang gaan ng aura na sinisigaw ng pagkatao niya. O baka naman pogi kasi talaga siya. Kaya ganito ko siya idealize. Hanggang kailan ka rito? Check out na ako bukas. Can I see you again tomorrow? Pag-iisipan ko kung kikitain pa kita. Tumatawang sagot ko. It's getting late. Hatid na kita sa kwarto mo para makapagbihis ka na rin. Pagliko niya ng usapan. At parang na-disappoint naman ako. Kahit na wala naman akong karapatan. Kaya ko na to. See you when I see you. Paalam ko at saka ko siya iniwan. If we are meant to cross paths again, we will see you, sir. Bulong ko pa. Papa Dudut, muli kaming nagkitang dalawa. At sa pangalawang araw ng pagkikita namin, doon namin nalaman ang pangalan ng isa't isa. Dave ang pangalan niya. At totoong siya talagang may-ari ng resort kung saan ako nagbabakasyon. Nang bumalik ako sa Maynila, ilang araw lang ang lumipas ay nakipagkita siya sa akin at nag-date kaming dalawa. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon kami ng relasyon at hindi yon naging madali, lalo na sa part ko. Nang ipakilala ko kasi si Dave sa pamilya ko ay naramdaman ko ang inis ng mga magulang ko dahil pakiramdam nila gusto ko nang tumakas sa obligasyon ko sa kanila. Sinabi ko naman na kahit kailan ay hindi ko sila pababayaan, pero kailangan din talaga nilang tulungan ang kanilang mga sarili. Hindi po ako habang buhay na nandito para sa inyo, pero hanggat kaya ko, tutulong ako sa pamilyang to. Tutulungan ko kayo, pero kailangan nyo rin pong tulungan ang sarili ninyo. Wika ko ng kausap ko ang mga magulang at kapatid ko. Nabibigatan ka ba sa amin? Naluluhang wika ni nanay. Hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko bago tumango. Sorry anak, sorry at ikaw ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa pamilyang to. Wika pa ni tatay. Alam ko na hindi madali ang naging pag-uusap namin noon ng pamilya ko, Papa Dudut. Kasi kahit ang mga kapatid ko ay humingi ng sorry sa akin. Nasanay daw kasi sila na lagi akong nandyan para sa kanila. Nakalimutan na nila na may sarili akong buhay na dapat asikasuhin. Pagkatapos ng araw na iyon ay mas naging open na sa akin ang mga magulang ko at ako rin sa kanila tungkol sa nararamdaman ko. Hindi ko na yon kinikimkim, kaya kahit papaano ay hindi naipon sa loob ko. Naisip ko noon na minsan ay kailangan lang din na maging bukas sa kung anuman ang nararamdaman natin sa pamilya natin para hindi naiipon ang bigat sa dibdib natin na nagiging dahilan ng sama ng loob. Natuto na rin ang mga kapatid ko. Natulungan ako sa responsibilidad sa pamilya. Nagtatrabaho ng dalawang kapatid ko at nagsimula ng sari-sari store ang mga magulang ko para may pagkukuhanan din sila ng pera para sa kanila. Doon na kahit papaano ay nagsimulang maging magaan ang buhay para sa relasyon namin ni Dave. Nagpapasalamat ako kasi noong mga oras na nabibigatan ako sa responsibilidad, siya ang nakukwentuhan at nasasandalan ko talaga. Alam ko na hindi magiging madali para sa isang kagaya niya ang mga kadramahan ko sa buhay. Pero wala siyang ibang pinaparamdam sa akin kung hindi ang parati lang siyang nandyan para sa akin. 2 taon ang lumipas, nagpakasal na rin kaming dalawa at binigyan kami ng isang anak. Nagsolo na rin kami noon at doon ko na-realize na hindi pala talaga madali ang buhay may pamilya dahil marami rin kaming pinagdadaanan na mag-asawa. Lalo na
nang magkaroon ng sakit. Na liver cancer si Dave. Halos 4 na taon din kaming nakipaglaban sa sakit niya. At sa awa ng Diyos ay hindi siya kinuha sa akin ng maaga at nagpatuloy ang kwento ng aming pag-iibigan. Parang naging gulong ang buhay namin noon na minsan ay masaya at madalas na hindi. Sa mga pagsubok na naging dahilan para mas lalo pang tumibay ang aming samahan. Hanggang sa hindi ko namalayan na maraming taon na pala ang lumipas. Sa relasyon naming dalawa bilang mag-asawa, nakangiti ako nang makita ko ang unti-unting pagbukas ng pinto ng simbahan. Tanaw na tanaw ko sa dulo ang lalaking patuloy na nagpapasaya ng puso ko. Magpahanggang ngayon, nakaputi siyang tuksido. At kita ko ang mga luhang nanggagaling sa singkit niyang mga mata, ang mga matang yon, na kahit habang buhay pa ay hindi ako magsasawang titigan, Papa Dudut. Lakad na po tayo, ang sabi ng babae sa tabi ko. Naglakad kami papalapit sa taong naghihintay sa altar. May mga luhang pumapatak sa mga mata ko na hindi ko mapigilan. Nang makalapit na kami, ay niyakap ako ng lalaki at hinalikan sa noo. Sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi ko bago ko pinahid ang luha ko. Ingatan at mahalin mo siya, anas ko, bago ko inabot sa kamay niya. Ang kamay ng babaeng nasa tabi ko, inabot niya yon at ngumiti sa akin. Thank you so much, bulong niya. Bago naming kapwa hinarap ang pari. Totoong may mga taong darating sa buhay natin para lang bigyan tayo ng leksyon o kung hindi naman ay maging isang buong kabanata na nabubuo sa kwento ng buhay natin. Fate works in a mysterious way kahit nagaano natin ipilit ang isang bagay. Kung hindi ito pinahihintulutan ng tadhana ay mag-end up lang tayo na nasasaktan. As for me, isang kabanata lang ako ng buhay niya at ang mga susunod na kabanata ay para na sa iba. Maaring ako ang kasama niya sa ilang pahina pero hindi ko siya maaaring ilayo sa kung para saan at para kanino ba talaga siya. Dave Gonzalez. Tinatanggap mo ba si Ena J. Navarro upang maging iyong kabiyak? Opo, Father. Ena J. Navarro. Tinatanggap mo ba si Dave Gonzalez upang maging iyong kabiyak? Yes, Father. And now I pronounce you husband and wife. Nakakabinging palakpakan ang pumailan lang sa simbahan matapos sabihin ng pari iyon. At sunod-sunod na ang naging pagpatak ng mga luha ko. Gusto kong pigilan ang mga luhang ito pero parang hindi ko kaya. Umiiyak ka na naman. Akala ko ba tanggap mo na? Hinatid mo pa nga si Ena sa kanya, gaya ng hiling niya. Tanong ng tao sa tabi ko. At niyakap pa nito ang balikat ko bago marahang pinahid ang mga luhang umago sa pisngi ko. Ganito pala kasakit ang magpalaya. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ngumiti lang siya at marahang hinaplos ang likod ko. Akala ko rin kaya ko na. Akala ko tanggap ko na. Masakit pa rin pala na palayain siya para sa kaligayahan niya. You still have me. You still have Gonzalez Jr., the original, your husband. Stop acting like you're too heartbroken just because we married our son off. Mrs. Lily Gonzalez. Tumatawang wika niya. At marahang kinitil ng halik ang mga labi ko. You're turning 50 soon. Deserve natin ang apo. Dagdag pa niya. Kaya't hindi ko na napigilan ang mapangiti. I love you, Dave. Mas mahal kita, Lily. Nakakatuwa lang isipin na nakilala ko si Dave sa oras ng bigat ng nararamdaman ko at pinagdadaanan sa buhay. Yung tipo
na pakiramdam ko ay wala na akong pag-asa na maging masaya. Pero siya ang muling nagbigay ng dahilan sa akin para maging matatag. Doon ko naisip na kahit gaano kahirap ang buhay natin ay palaging may isang tao na darating para iparamdam sa atin ang kahalagahan natin sa mundong ito. Na palagi tayong may halaga para sa iba at lalo na para sa mga sarili natin. Maraming salamat Papa Dudut kung sakali na mabasa at mapili ninyo ang sulat ko. Congratulations din sa lahat ng achievement na nakukuha ninyo ngayon at sa blessing na natatanggap ng inyong pamilya. Sobrang deserve nyo lahat ng blessing. Dahil sa totoo lang ay maraming natutulungan ang inyong programa at sana kagaya ng ibang sulat nakapag-iwan din ng inspirasyon. Ang aking istorya, ang kwento na ibinahagi ko ngayong gabi. Lubos na gumagalang Lily. Madalas na nakikilala po natin ang taong nakalaan para sa atin sa oras ng kagipitan dahil sila ang magbibigay ng liwanag sa dumidilim na ating buhay hanggang sa mapagtanto natin na palaging may dahilan kung bakit tayo dapat na maging masaya. Hindi sa lahat ng oras ay pagsubok lamang ang ibibigay sa atin ng Diyos. Minsan, may ipapadala siyang tao para magbigay ng liwanag sa buhay natin. Tao na magiging dahilan para lalo tayong tumatag. Sa gitna ng mga pagsubok, kagaya ng nangyari sa ating letter sender na si Lily, hindi naging madali sa buhay para sa kanya. Dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay at pamilya. Hindi madali ang maging breadwinner, lalo na sa kultura nating mga Pilipino. Pero humahanga pa rin ako sa kanya dahil hindi niya binitawan ang responsibilidad na inako niya sa pamilya. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya, ay patuloy siyang nagpakatatag para sa kanyang pamilya.